Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Magandang araw, kami ang Group 5. At ang topic namin ay cyberbullying. Kami nag-interview na 5 tao para sa aming topic na cyberbullying. Narito ang tatlong katanungan para sa mga 5 naming in-interview na mga tao. Let's go! Una, ano ang alam niyo tungkol sa cyberbullying? Ang cyberbullying ay isang uri ng pambubuli or pambubulas ng ibang tao sa pamamagitan ng internet or social media at iba pang mga online platforms. Yung pambubuli na ginagawa nila sa school or social media. Sinabi yung cyberbullying. Pag narinig mo yung cyberbullying, laging associated yung social media. So, bullying siya, then it happens on social media. Post ng pictures without permission. Cyberbullying, ano siya, pagbubully siya through online, for example, sa Facebook, pagkalat ng masasamang information sa tao, o kaya pag-comment ng harsh. Pangalawa, ano ang natutunan nyo about sa cyberbullying? Yung matututunan nila doon is wag sila mambuli sa kapwa nila sa klase or kapwa nila tao. Mag-ask ka na permission mo sa tao kung picturean mo. Mag-ask ka if pwede siya i-post or my day. Well, kailangan maging maalam tayo or dapat aware tayo sa nangyayari. Lalo-lalo na ngayon sa digital age na kung saan talamak na ang cyberbullying. Kaya kung meron mga pagkakataon na ikaw ay nakakaranas ng cyberbullying, magandang mai-report mo na ito sa iyong guro or hindi naman sa mga nakakatanda sa iyo. Bilang kabataan, dapat maging aware tayo sa pagpo-post at pagpo-comment o pag-react sa i-post natin sa social media. So, mas maganda siguro kung yung mga students, they will learn how to be responsible kapag gumagamit sila ng social media. And let us learn not to pinpoint yung mga insecurities ng mga tao para hindi or maiwasan natin na may masaktan tayo gamit or worse, maging way yun or maging cause yun ng depression. Pangatlo, ano ang mga solusyon tungkol sa cyberbullying? Wala tayong solution dyan. Nasa tao na yan kung itutuloy pa nila yung pambubuli nila or hindi na. Dahil minsan, pag boring sila, syempre, di natin maiwasan na mambuli sila. Well, meron ng batas na nagpoprotekta sa mga kabataan tulad natin. Wherein yung Anti-Bullying Act of 2013 or the Republic Act number 10627 na kung saan pinoprotektahan nito ang mga kabataan sa elementarya hanggang sekundarya upang mabigyan sila ng, kumbaga, protection laban sa anumang uri ng pambubulas, lalong-lalo na sa online. So, yun. As solusyon, dapat maging aware at dapat respetuhin natin yung mga kapwa nating tao at tayo magsalita. Ang daming solutions actually. Kaso, it is always about the implementation or yung pagsasagawa ng mga solutions na yun. So, siguro yung sa akin lang, maging responsible user tayo ng mga social media. And, lagi mag-start kasi yan sa sarili natin eh. And then, pwede natin turuan yung mga kapwa natin students para naman mabuksan yung mga utak tsaka puso nila na yung social media, it is a platform para makipag-communicate tayo and share something with other people and not to make it a way na makasira tayo ng damdamin or buhay ng isang tao. So, thank you.
example nila. Ano bang ginawa ko sa kanila? Kaya manahimik lang kami sila sa'yo. Alam niyo ba bakit nagagawa ng mga kabataan ang cyberbullying? Dalawang rason. Una, inggit sila. Pangalawa, gusto nila mapasama sa friendship na bad influence. Quiet on the set. Camera speed. Sound production, take 1. Alam niyo ba na ang cyberbullying ay nakakasira ng mental health? Roll sound. Sound production, take 2. Tubig. Alam niyo ba ang cyberbullying